Welcome back sa Pinoy MD mga kapuso. At ngayong umagang ito, para po doon sa mga kababaihan, nandyan ngayon na nanonood sa amin, ang topic po natin ay medyo maselan. Ito ho ay patungkol sa ating reproductive organ, na dapat din naman talagang pinagtutuunan lalo ng pansin. Kasi alam mo, Doc, marami sa mga kababaihan ang nahihiyang pag-usapan. Siyempre, yung tungkol sa kanilang organ, na maselan nga naman. Pero dito ko sa Pinoy MD, basta kinakailangan pag-usapan when it comes to health, walang nakakahiyang pag-usapan. Basta dapat matulungan natin. Yes, Col. Kasi nga, yan yung kuminsan, dahil pinililihim nila, ang simpleng problema, lumalaki ng madalang sakit. Kaya naman ngayon pong umagang ito, pakatututukan po natin ay yung mga karaniwang nararanasang problema ng mga kababaihan, tungkol sa kanilang reproductive organ. Ano nga ba yan? At ano nga ba yung mga pwede nating gawin para masolusyonan yan? Panoorin po natin ito. Magaling kang pumorma. Malinis ka sa iyong katawan. Pero malinis ka nga ba hanggang sa iyong private parts? Below the belt na usapan muna tayo, ladies, literally. So basically, women are very prone to having infection. It's because anatomically, kumbaga nung nabuo tayo, yung anatomy ng katawan natin, most especially yung sa vaginal part or perineal area na tinatawag, yung daanan ng ihi, daanan ng pupu, magkakatabi lang. Isang pangkaraniwang problema ang pangangati sa bahagi ng ari. Pwedeng allergy o contact dermatitis ang dahilan niyan. Nangyayari ito kung na-expose ang isang babae sa bagay o pagkain kung saan allergic pala siya. Pwede ring dahil sa paggamit ng sabon o feminine wash na may matatapang na kemikal. Ang pinanglalabas sa underwear kung may harmful chemicals, pwede rin daw makapagdulot nito. Ang isa pang pupwedeng dahilan ng pangangati, bacterial vaginosis. May natural na pH o potential for hydrogen ang vagina o ari. Ang pH ay sukatan ng acidity o basicity. Kapag mas mababa, mas acidic. Ang ari ng babae nasa 4 to 5 lang dapat ang pH o medyo acidic. Kapag lumagpas ito sa 5, pwedeng magka-bacterial vaginosis. Maaaring dala ito ng sobra o maling paglilinis ng ari. Kapag bumaba naman sa 4 ang pH, maaaring magkaroon naman ng yeast infection. Mas nangyayari ito sa mga buntis, diabetic at mga umiinom ng antibiotics. Isa pang nakakairita at nakakahiyang problema ang pagkakaroon ng amoy ng ari ng babae. Bacterial vaginosis o BV din ang pinakakaraniwang dahilan nito. Kapag ganito, mas marami daw ang bad bacteria kaysa sa good bacteria sa ari ng babae. Ang bad bacteria na ito hindi kailangan ng hangin para mabuhay. Sa pagdami nila, nagkakaroon daw ng masamang amoy. Kapag naman sobra sa normal ang discharge, problema rin. We always educate women talaga from the time that menses would come in. That should just last for 7 days. And then that should come every 28 to 32 days. So kung wala tayo dun sa range na yon, that's not considered as normal. Ang dalawang pangunahing dahilan niyan, bacterial vaginosis at yeast infection din. Para mas maiwasan ang mga dahilang ito, may payo kami. Siyempre dapat magkaroon ng proper hygiene. Sa paglilinis ng ari, dapat palabas ng puwitan ang pagpunas. Kung gusto talagang gumamit ng feminine wash, siguruhin wala itong matatapang na kemikal. Pagkatapos umihi, magpunas gamit ang tuyong tissue. Kung magpa-panty liner o magna-napkin naman, palitan ito every 3 to 4 hours. Gumamit din ng underwear na cotton ng tela. Importante rin ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. Kung makikipagtalik, siguruhing safe. So, pag may history na ng sexual contact, nanganak na, or di kaya yung may mga history ng cancer sa family, we do encourage them to go to their OB-GYN, undergo pap smear at least every 1 to 2 years. Bukod sa mga karaniwang rason na aming ipinaliwanag, ang pangangati, pangangamoy at pagiging basa ng wala sa normal, maaaring sintomas na ng mas malalang sitwasyon, gaya ng sexually transmitted diseases o kaya ng iba pang reproductive health concerns. Ang kalinisan sa katawan hindi dapat sa panlabas lamang. Mahalaga na maging ang mga pribadong parte ay gawing always clean and healthy.